Say andam na mo palalong. And now we're going to talk about this very important topic, going into the deep. Ingnan mo ka dapat, into the deep. No? Nga ang sa Bisaya ani mga kaigsunan, ana sa mga Bisaya, lawom sa lawom nga bahin. No, ingnan mo katapad sa lawom nga bahin. No? Or else sa Tagalog, kung may Tagalog dire, kung Tagalog kayo, pasensya na po kasi kami ay Bisaya. Okay? Kay tungo sa sa kailaliman. No? Tungo sa kailaluman daw. So in this topic mga kaigsunan, this is very important. Kaya nga naman, sa kalibutan nga pinaspasay ang tanan, dili na inanak kalalom ang pinagdan. Salamat sa kamingaw. No, kinsay na ay mga higala diri nga dugay na mong nag-uban pero mabaw pagyapon niyang nasabtan diya nimo. Na ingnan ka dapat murag padulong sa imong topic. No? Kinsay mga managtiayon diri nga halos 30 ka tuig na mong minyo pero mabaw gyapon kay tan-aw sa inyong relasyon. Salamat sa kamingaw. No? So this morning, muadto tangadto sa lawom. Amen? No, daghan kayong mga tao karong panahona nga hilig sa mabaw. Lingaw-lingaw, enjoy-enjoy, lipay-lipay, pero pagkaugma, mahay. Hello? Amen? No? Sadya-sadya, gahi-gahi, isog-isog, pagkaugma ninghoy. No, karon murag sikin sa pagkaugma murag na unsa. Kaya nga naman very shallow. Mabaw kayo. No, mabaw kayo topic. May lani mo yung mga tao nga mabaw og topic kaya nga naman puro lang yaga-yaga. Tama? Pero mailani mo yung mga taong lalom kay bisan yaga-yaga na meaning. No? Kumbaga, asta ka ba, maka-learn bitaw, no? Yaga-yaga lang, pero murag igo ko da. Ini mo kadapat, tarungan na mong yaga-yaga diha. So this morning, we're going to go into the deep, and as according to this passage, mga kaigsunan, topic ni siya about kay Peter, no? Peter is hawod nga mananagat. Okay? Kinsay hawod nga mananagat na rin? No? Hawod lang, dili managat. Hawod-hawod lang. Noon ay sa kaadlaw ni Ana, sa lake sa Gennesaret, no? Ang tao nagpunsisok, nagtapok, nagduot-duot sa kadaghan. Unya, nakakita si Jesus og duha ka sakyanan. Bakal pining duha ka sakyanan ba? Kinsa nagyan eh? Sa Pedro to nangipos ko yang kwan. Ana siya, "Bro, hulam ko kadali." Siya, hulam ko kadali, pero pwede ko nimo itulak. Palalom gamay. No? Just for the information mga kaigsuunan, according to the Bible scholars, the following people of Jesus, nga sige konsisok sunod-sunod siya, around 2,000 to 5,000 people. Okay? Around 5,000 people. Imagine daw, 5,000 people na minaw kang Jesus, walay microphone. Nag-microphone man gani, mangugat pang gani ko diri brown out. My God! No? How much more kaning 5,000 people? Naa sa daplin sa dagat, ana lang sa kay Pedro, "Dro, itulak gamay dro." Ay, kung tanan, nganong nagpatulak ko man gyud si Jesus, nga pwede naman siya dito sa daplin. But scientifically, Jesus knows science. Scientifically, kabalo siya paano ang sound work. Pag naari sa tungod, ang tao na dira, ang bangga sa iyang tingog, dira ra kutob. Di ka abot sa 5,000. Palalom gamay. Palalom gamay. Paglalom na gamay, dito siya sa Gudwali. And he began to teach the people. Kunya, pag humani ang tudlo, ana din sa kay Pedro, "Dro. Namay ko gay na.
Lalo. No, kung sa inaong sa tao nga, tibuok gabi na narbaho niya, way nakuha. Di ba, minghoy kig naong? Siguro ga, pag ibugas na lang sa balay. Knowing the life of mananagat, no? Ang papa manggod, panagat siya ginagmay usahay, kay ladol man gid siya nagtubo. Tagalado naman akong papa dati. Okay? Unya, siyempre, knowing sa kinabuhi sa mga mananagat, pag way kuhaan ng gabi una, wag yun ay kauno na ng adlaw. Okay? Kalabanan na kung namin kaunon, buto sa buti, utang na. So, for the record, si Lord? Sige, draw palalong gamay, human ilabay imong net. Palalong. Ilabay din imong net. So, Lord, kapoy na biya kahit tao. Tibok gabi minanarbaho eh. Gabi pa minanulo in town, wag yun minakuha, bisan usa ka bulinaw na lang. Pero kabala mo sa sumbay ni Pedro Anza. Pero kay ikaw may ningon, sige, palalong tagamay. Bay, tara bay. Ikaw ba niya si James and John, mga anak ni Zebedee? Tara bay, lalong tagamay yan. Yung Jesus, mahay kita nero. Paglapay na niya, agoy na sangit. Abi niya na sangit, kay bugat man. Gahi. Pag ano niya, huy, mura manig mag-ising niya ito. Nanaghalog is doy. Kaya wasya kabalo, pagpalalong pa lang niya, gingnan ni Jesus, gitawagan ang tanang mga isda at tumungad to sa pukot ni Pedro. Pastor natin na sa Bible. Dili, Pastor's Race version na. Sorry, kasi butong mga pastor ito. Takar, lagi yung kitaan lagi ningon si Jesus na. Pastor Race version na. Tanang isda nito, punsisok dito, nga halos, ang gingon halos magisi ang net. Unya sa kadaghan, bay puno naman ni bay. Sa tawag ka upo dito, hoy! Tabang! No kanong singgit si Pedro, dili tungod kay nahadlok siya sa kadaghan isda, nahadlok siya nga malunod sila sa kadaghan. Kaya nga naman, nagpalaluman gamay. Kaya nga yung katapad, palalong daw. Kinsay mo tuong away makuha sa mabaw? Naaguro. No, naaguro ka tong isda nga anak kagaway. No, kana inigtamak ko nimo sa balas. Unsa to? And the nets began to tear. And humana na, gawa sa Pedro, adto kay sa awa diri kay ning adto sa kay Jesus kay ingon niya Jesus. Awa diri kay wakoy di ko worthy nimo. Manging na Jesus, hey, Pedro. Sabat diha. Sugod karon mangisda na kag tawo. Kinsay gusto mo palalam karong adlaw? I want you to understand, going into the deep is necessary. Going into the deep is important. Kay walay kuha sa mabaw. Tingnan mo katapad, way makuha sa mabaw. Hello? Naa sa lalom ang mga makuha. No, ang mga tao, tanawa ng mga fishing dra, nga nung magpalawod, kaya nga naman, naa dito ang mga barilis. Hello? Hindi mo katapad, naa dito ang mga balyena, dagko. No, gusto niyo mag big catch, go deeper. Hello? Gusto dakog income, pero di ganahan mo eskwela. Salamat sa kamingaw. No? Gusto na kong income, pero gusto mo himuon. Unsa ka, manager? Hello? Amen? Gusto ni mo big catch? Anak pa bitaw tong, namin kitrabaho ni Batal, Aso Batal. Namin kitrabaho. Ansya, gaw. Ano na ikaw, ang kaistorya nga, tagiya mo kitrabaho. So, gusto ni mong magkauyap og maestra. Ayaw pag ipit ani mo buhok.
Kung magaginayin sa, kung gusto ni mo big catch, musimba ka ang Domingo ha. Yung magiging na ba, sir, kasimba na biya na, sir. No, niya, style ni mo, magpulo kag taas. Ano, pulo? Tingnan doon siya. Tingnan na lang ko diyang mambustamante. Tiniguang, mapunay mong style pod. Nga gusto ni mo big catch, go deeper. Hello? Amen? Gusto ni mo big catch, go deeper. Sa iyong knowledge, go deeper. Kaya naman, this life must be a continuous learning. Hello, dili mo huno nga atong pagkaton. Tama ba? That's why let's go deeper in our understanding sa atong pagkahibalo, sa kaalam tanan palalom ta. That's the reason why Pastor Alota talk about us about submersion or submerge. Last Sunday kung paano mo palalom. Submerge means, okay, for a little background, means lubog. Dili itong lubog nga, di man maklaro. No, kundi lubog yun ba? Hulong, di ba? Hulong. Or fully wet. Kinsay nakatry og ligog dagat diri. No? Sa mga kabalumang langoy, taas ang kamot sa mga kabalumang langoy. Sana all. Di ba lain? Katag salong-salong pero taga-tuhod. No, pinadive-dive pagka mabawa mo na yan, oy. No, kami nga kabalong manglangoy, usually, kami nga kabalong manglangoy, ang mga himuon, di ba, kinsa nakita sa ladol diri? Kinsa nakadtog ladol? Kinsa nakadungog og ladol? Tawag lang yan, pasagpaon na. No? Pag-abot sa ladol, tanaw no, ang usually na mo ginahimo dati, ginatanaw na mo ng, bay, naisa kayan, adto ta dito. Kaya naman, lami mag-dive-dive dito kay lalom. Amen? So, why dive na tupong na nimo, di ba, inig-ana nimo, ugbok imong ulo. Amen ba? Pero katong di ka ba lumanglangoy, bisag taga-tuhod, lipay na sila. That's the fully wet. And today, our topic is about Salom is going to be alignment. Kinsay gustong magpalalom? We need to be aligned. Hindi mo dapat align. Nga naman, kinsay nakatry diri, ning salom pa ilalom, pero yung ulo na pababaw. Naarana mo? O yan, yung tidlom pud ka. Yung tidlom ka sa lalong mula. Most of the people that will go deep is ang ulo na dito padulong. Hello? Pag mutunga po na, wag po kayo nakakita. Ana-ana ka dito. Oy, tunga ko ba? Nga ang tail maguna. Mostly, the head must be aligned. Kaya nga naman, pag dili align imong ulo, but pasabot, your head will tell you your direction. It means your alignment will tell you your direction. Your alignment will tell you your destination. Ang imong alignment mo'y mag-ingon nimo kung asa ka paingon. Amen ba? And gusto nang masabta nato ni karon mga kaigsunan kaya naman, even Jesus was very busy doing his alignment than doing his assignment. Kaya naman, kalabanan sa tuwa, sige ta guna-una, paano mahimo ato assignment, pero dili ta busy, sige guna-una sa atong assignment. That's the reason why, while the world are busy talking about movements, Jesus was focused on his alignment. Hello? Kinsay mo tuod diri nga si Jesus kabalo sa iyang assignment. Si Jesus kabaloon sa angay niyang himon. Pero sa iyang pag-abot sa kalibutan, wala niya gihimo ang iyang assignment na yun. Nga mingulat, tara, wali na ta! Ginoo bitaw ko. But he began to make his alignment right. Pastor, paano ni mo na ingon? Number 1. Una, Jesus went into the deep. Nagpalalmon si Jesus. Number 1, una, Matthew chapter 4, verse 1 to 2. Then, Jesus was led by the Spirit
giled si Jesus sa Espiritu o gidala sa kamingawan aron tintalon sa demonyo. Kaya nga naman, nga ron tintalon man si Jesus. Kaya nga naman, mo ni nahitabo. For 40 days and 40 nights, he fasted. He was soaked. He went into the deepest part of surrender. His flesh. The deepest part of surrender is flesh. Imagine, i-surrender di mo imong flesh, di ka mukaog. 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Kinsa na kayo mana dre kay mo kiss-kiss ko sa imong kuko. No? Di kay kakaog sa kadlaw, pas mo na magay ka. Yaw-yaw na magay ka. No, napasaran kay kag buntag sa iyong But Jesus went into the deepest part of his surrender. Grabe nga surrender ni. Di ko mo count. Kumbaga, he surrendered his flesh. Unya pagkasunod ani ningon dito nga ang yawa ningon niya kung anak gyud ka sa Ginoo, himuha daw ning tinapay ang bato. Unya kay dako man kay itong bato ang iyang gilingkuran. May gani mo ningon si Jesus ba unya gimuon ko ning bato, maurot ni mo ni. No? May gani man wala pero ni ana sa gingon. Ang tao dili mabuhi sa pandesal ni kuling. Ay dili lahi nga translation. Okay? Ang tao dili mabuhi sa pan. Kundi sa matag pulong nga mugula sa baba sa Dios. Grabe nga di pa surrender. No, kabalo ba mo sa pinakalabing kalaban sa tao karon? Ang limitahan iyang pagkaon. No? Ingayam katapat. Ang mag-diet. Ang balance nga pagkaon. Mo ba na lisod? And Jesus went into the deepest of his surrender. And second thing, Jesus went into the deepest part of his prayer. Okay, deepest part of his prayer. In Mark chapter 1 verse 35, awang ginahimo ni Jesus sa Mark chapter 1 verse 35. Ingon dara. Sabay-sabay tagbasa. 1, 2, 3, go. Saka balikdang, look na nagang. Wala na nabutang? Walang Mark? Ara. Okay. Sabay-sabay ka sa 1, 2, 3, go. Very early in the morning, Jesus got up and left the house and went off to a solitary place where he prayed. Every day na mga kaigsunan. Every day, Jesus woke up every 3 o'clock in the morning until 6 o'clock in the morning praying. Pila ka oras? 3, 4, 5, 6, 3 hours. Sugod siya alas 3, alas 4, alas 5, alas 6. Ingna yung katapat, ikaw pila ka oras ni Ampo? No? Alas 6. Nahuman, alas 6. But Jesus prayed for 3 hours. Grabe, palalom na si Jesus. Mga naman, he focused on his alignment. And in fact, it all starts with the first verses, mga kaigsunan. Matthew chapter 4, bago nang sugod ang ministry ni Jesus, nag-fasting una siya. Bago siya muwalis kadaghanan, nag-ampo una siya. Hello? Ang sagad sa to, muampo na lang, nanay daghang, Lord, din ako ni kaya, Lord. Ana si John Maxwell. When opportunity knocks, it's too late to prepare. When opportunity comes, it's too late to prepare. No, samtang wala pa ang opportunity, prepare na. Hello? Salamat sa kamingaw. Jesus was aligned. Kabalo mo si Jesus na mas labaw importante sa tanan.
ang iyang pag-ampo kaysa sa iyang pagwali. Hello? Power will manifest through your prayer life, not your in daily ministry. Hello? Power will overflow in your daily devotion, not in your ministry. Ninglihok ang gahom sa Ginoo kay nga naman nagpalalom ang kadaan sa Ginoo. Yung name katapad, magpalalom ka diha sa Ginoo. And third thing, mga kaigsunan, Jesus went into the deepest part of His love and grace. Imagine, in Romans chapter 5, verse 8, sabi niya, but God demonstrates His own love towards us, that in that while we are still sinners, Christ died for us. Namatay si Jesus para nato. Grabe nga guys. Supposedly, kita ang ilansang dito sa krus sa Kalbaryo, pero sa Jesus ang ilansang para nimo para nako. Salamat sa kamingaw. So, if Jesus was looking for alignment, how much more kita mga kaigsunan? Ayun ang katapad, let's look for alignment. Ayun ang katapad, magpa-align na tagsugod ka rin. Now, so, let's evaluate muna. Kinsay nakatry diri nga, bisag dili na siya okay, mo nga nagyapok, okay lang ko. May problema. Okay ra kay ko. Unya, to a point kung gawa na kabalo ba, ang butoy okay pa ba or dili? Wala ko kabalo. Now, how to know that you are now misaligned? Dili naka-align to God. Kinsay gusto ma-evaluate ani? Now, let's evaluate ourselves today. Number one, una, kinsa naka-feel na ni? There is constant inner tension and fatigue from your daily choices. Na-tension in the inner ba? So, muna ko ni makaluyaw man ni. Hello. Kinsa nakabati ani? Na ay inner tension ba? Sa man gyud, Lord, moampo ko, mag-cellphone ko, sa man gyud. Amen? Sa man, Lord, mga G, sa ko mo, trabaho na ko. Kinsa nakabati ani nga tension? Na ay inner tension sa imong sarili, sa imong daily choices. Tanan nimong pilang kapuya na tumubang ani. Pero ano Matthew 26 verse 41? Watch and pray lest you enter into temptation. The spirit is indeed is willing, but the flesh is weak. No, kinsa nakabati aning attention? Na magbangi imong lawas between tulog ug ampo. Munang imong gihimo na lang natulog samtang nagampo. Nganong libugon man ato, pwede man ato imong duha. Pero ano nang Biblia nga dili man ka magkaalagad og duha ka master. Salamat sa kamingaw. Now, second thing, paano ni mambalaan nga dili naka-align kay Lord? It's this. Chasing goals that drains your energy rather than fulfill you. No, sige ka, gukod ato imong mga pangandoy tingwa o talan-awon visions, yet, ning drain mo. Ana si PRC. Ang pangandoy nga makaluya dili para sa imo. Hello? Kaya ang tinuod nga pananawon, ang tinuod nga pangandoy mga kaigsunan, real dreams, PRC once said, goal must fuel your passion, not kill your inner motivation. No, kung magluya naman lang ka tungod sa imong pangandoy, tungod sa imong goals, ibig sabihin, dili nakaalay. No? Sa matag adlaw nimong ginahimo, nagluya na lang naong nimo, ibig sabihin, dili nakaalay. Kaya naman, ang atong ginahimo, ang atong mga tinguha, ang atong mga pananawon, dapat mo sangpot siya sa pagkadasig. Amen? Hindi naman katapat, align pa ka, dili na. No, kaya naman,
Na ay battle ba? Nga chasing goal, sige na lang kagukod. Sige gukod, kinsa nakatry na rin nga, lako, nani na kung edad, wag pa ko na-achieve. Hello? Bro, asa bro po? No, grabe kung kinsa nakatry na rin nga, ala ko, 20 na ko kopin, wag pa ko nahuman, wag pa ko nahimo, dapat na ako'y sakyanan, na ako'y balay. Hey, ayaw pagdali! No? Gusto ni mo magkasakyanan, ni mong inadlaw, 570. Ayaw sa hinay-hinay lang. No, I always say this to the leaders na boys, anak ko, I'm always saying this to them, kung ikaw ang sinugdanan sa pinakapobre nga level sa imong family, just move slowly, little by little. Establish your finances, build your wealth, little by little. Bahalag di sa ka magkasakyanan, ang importante, buhi karon. Pero, mo may pag-graduate mo, gusto na nimo mo income mo 1 million binulan. Ayaw pagdali. Hello? Leaders, listen to this. Ayaw kayo problemahan imong cellphone nga, ulo ko, uy, dagon na sila, 23 anyos na milyonaryo. Pasagdain na sila, mamilyonaryo sila una. Kaya kung tanawin mo ilang background, negosyante ng ginikanan, anak, naka-learn na nadaan. Amen? Hello? Hello ka, 27 anyos, 25 anyos, 23 anyos, nagkasakyanan. Ako lang kay nagka lang sa way sakyanan. Pasagdaisa na sila. Just walk on your pace. Hello, leaders. No, kaya nga naman, di naman mo kontrolado kung madato nga dato silang taman. Pero kontrolado nimo kung mo-asenso ka sa'yo or dili. Pero imong stress out imong sarili nga maluya na lang ka, madrain na lang imong energy sa sige gukod sa goal nimo. It means you are disaligned. Hindi mo katapad, you are disaligned. Amen? You know what? Na ako'y na-met nga pastor sa una. Some of us may think ba no nga, ulahin ako sa tanan, ang uban ako mga kauban, ang haminyo na, tarong na ilang kinabuhi, tarong na silang trabaho. Really? Na ako'y na-met nga pastor sa una. Pastor ni siya sa Elger dati. Si Pastor Alimudin. Okay? Dili. Murag Muslim sila gigikanan, niya nahimo siyang pastor. Amot wala namang guro siya nagka-pastor daw ron. Honest ako, sabay-sabay man gud mi dati sa KCC. Nana. Siya, Ray, ilang taon ka na pala? O niya, during that time, I think na ako sa 17 years old. Okay? 17 years old. Sugod na ko ato diri simba ato diri. O niya, yan siya, alam mo rin, kahit mag-asawa ka ng 30, wala namang problema. Walang problema kahit mag-asawa ka ng 30. And indeed, the word of that pastor became a word to my life. Nga naman, naminyo mang yun kung edad na ako, 30. Okay nga naman, don't rush. Inyong katapat, don't rush. Huwag ko na ninyo nga, sunduga ko nga 30. No, I'm not saying that. Kung ma-ready naman ang all sa imuha by 23, 25, go! Pagkasal. But, kung mag-chase naman lang ka sa imong goal, nga maluya na lang kagtaman, ayaw. Hindi mo katapad, ayaw. Hindi mo katapad, let's continue. Next, ikatulong nga ma-feel ni mo, nga disalign na day ka, or misalign na day ka, is this. Feeling stuck because your routine ignores your core values. Kinsay naka-feel diri nga stuck na imong feeling. No feeling, sa man mura ko stagnant. No, if feeling ni mo na stuck ayaw sa tanawa kung na-stuck ba gyud ka. Tanawa daw kung align pa ba ka. I-check daw kung align pa ba imong kasing-kasing sa Ginoo, align pa ba imong pangandoy sa Ginoo? Align pa ba ang imong mga plano sa Ginoo?
Tingnan din mong katapat, align pa ba? No, kaya naman, sagad man good, kabalo ba mo nga, walay lalong sa stagnant? Tanang mga nang stagnant, way lalong diha. Pastor, naaman lagi lalong pastor ang lake. Pero kabalo mo unsay na mas nakapalalom anang lake? Lapok. Tanang lake, ang ilalom ana, lapok. Ngayon katapat, ayaw sugod nga magkalapok-lapok imong kinabuhi. No, kinsay gusto mo lalom dere? Then let's go into the deep. So paano? If we're going to how to go into the deep, Pastor Lota talk already about last Sundays, how to go into the deep. So we'll talk today, unsay ginahimo sa alignment sa tuwa. What alignment does to us? Unsay mahimo sa alignment karon? Kung mo align tang tanan, no, di ta maghuna-una nga. No? Di ta mahuna-unag mali. Di ta maguna-una or maghimog desisyon nga makapaalaot Hinoon. Ha? Ako na inumduman. John Paul, tindog. Alright. Sige niya pangandoy dati nga, adto kog Manila da. Kung sa Manila nung manarbaho ko dito daki nang nagtabang. O ayaw humanay mong eskwela sa. Eskwela pa man sa dati pag ikagmunan pa Manila. Uli ayaw lagi dila sa Manila. Ay pag muli ka, eskwela kag tiwas diri humana sa imong eskwela. By God's grace, nakauli pag ikag Manila. Pero mao lagi bungi na. Agisi ang diri napunalan man. No, kaya naman, when you chase this misalignment, tingnan mo katapat, kung nag-eskwela pa ka, unaha sa eskwela. No, palagpakan na to ang mga young people na naningkamot, mga eskwela, biskag lami na, ipangwarta. No? Sana daw makatilaw, 580 or 550, 580 pa ba ron? No? Awan, 400 gani daw. 400 ka mga pastor. No, makatilaw, 400, 500 nga inadlaw. Ay, nanin na lang ko yun, narabaho na lang ko. Hey, there is more than that pag makahuman ka. Ang lisod lang man, ang first level pag human mo graduate, kay maglisod kag sulod. Kaya ang Pilipinas, pangitaan ka o experience. Pag nanapog ka experience, pangitaan na po ka o masteral degree. Pag nanakay masteral degree, pangitaan na po ka o bakir. No, but you know what? Pag makalusot ka ng first level of your application, sunod-sunod na mga igsoon. Amen ba? That's the reason alignment does a lot of things. No, pag uli niya diri, ano? Gisi ang diri. Gisi. May gani, nabuhi pa. Hello? Kaya naman, ang iyan yung kauban, patay yun. Buak yung ulo. Tumati. Nga naman, alignment protects us. Amen ba? Ang alignment na protekta na ito mga igsoon. No, ini mo katapat, align ba ka? No, pag uli niya diri, tinaunta mo eskwela. Karon, graduating na. Graduating na daw? Oh! Why? Alignment. Going into the deep requires alignment. So number one, what alignment does to us? Number one, alignment makes us abide to Jesus. No, alignment makes us abide to Jesus. Tanawa si Pedro. Sa diyang gingnan sa di Jesus, oy, palalam ka may Pedro. Di ko Jesus, oy. Pero, sige lang. Ikaw may ningon. Imagine, panday ning sugok ang Pedro nga palalom gamay ang makakuha kang isda. For the record, for the background, Jesus is a carpenter kay ang iyang papa si Joseph carpentero man. So helper siyang Joseph.
And then right after that, gingnan niya ning veterano sa pagpangisda, palalong gamay, aron makakuha kag isda. No? Lord, tibok na bibi ng isda, pero kay ikaw may ningingon, sige. Tingnan mo katapad, basta si Lord mo ingon, para. No? Tingnan mo katapad, basta si Lord galing mo ingon, dapat gubain mong atras. O, tingnan mo katapad, basta si Lord mo ingon, dapat gubaang atras. Never say no. Pag mo ingon si Lord, mamastor ka, time sa Lord, una-unahon saan ako. Could you give me time, Lord God? Now, second thing, what alignment does to us is this. Alignment will make us astonished. Alignment makes us astonished. Kinsay gusto makuratan na lang diri. What? Kinsay gusto ma-amaze diri. No, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he and all who were with him were at the catch of fish which they had taken. Lain lagi nga translation, love. We're astonished at the catch. Wala pa astonished. We're astonished. No, na-amaze, no, wow sila. Kinsa gusto makawaw diri? No, kanagong nagpalalo man ka, naminaw man ka, nagpa-align man ka, makainom ka, wow, Lord, salamat kay kung wa ko na-align, di ko kasawa, ginani ka gwapa. Ginani ka butan. No? Pero kini man ka maminaw, magaygay man ka gulod, ang imong naminyuhan, ingnan ka ni Lord, nak, dili na mauna. No? Ingnan ka ni Lord, nak, ayaw na, nak. Mingon man ka, kay nga naman, good Lord, ayaw na. Mukanta naman rin ako, ayaw na. Kay nga naman, good Lord, ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Kung yan yung kapamugong, kay ka na, gini mo. Yung pagkabot sa Pine Sus Lord, kung kabalo lang ko, yung nani yung batasan, may pagibulagan ko ni sa una. Unya na naman kay Singsing. Ang imong iampo na, dili na, Lord, may pagibulagan ko ni, Lord, tabangi ko nga babago ning tawana. Ana na imong ampo. O naman kay mahimo, ini mo kalapad. Munang samtang napakay mahimo ron. Himuan na. No, kung gusto ni mong mahimong astonish, muingon na lang ka, Lord, kung wag yung ko naminaw, sa una nga, mo yung eskwela, wala unta ko dari nga position ron. Hello? Amen? Yung na yung magkatapad, your alignment makes you astonished. No, ka na makaingon lang ka, grabe, ang pabor na may ginahatag sa kuwa. No, ma-promote na lang ko kung dahilan. O, ingno na lang ko ka, pasay mong requirement kay para ma-promote na ka. Ha? Ma-promote na ko? Saan gihimo? Kaya naman, makuratan na lang ka. Kaya naman, align man good. Pag nakasalalong, dapat align ka. Hello? Listen. Tanawa niya, pag dili align, pag walay alignment sa lalong, delikado kayo. Lagmit ka mamatay pag walay alignment. Amen? Tanang mananagat nga nga unlod ang bangka o sakayan kay wala na align ilang rota sa dapat nilang agian. To the point, nakabangga dahil sila o mga mabaw nga bato or sa pagdating. That's the reason why most of the sakayan na sila yung radar nga pag dira nga part kabalo sila lalong na diha o kabalo na sila dira nga mabaw na diha. Kinsay gusto ma-astonish na nang kasi gusto ma-amaze na lang sa himuon sa Ginoo silang kinabuhi. No?
Kanang wa pa ka nang apply ba, pero na-hire na ka. No, ato ka opisina, na naman, magsugod na kang trabaho. What? Amen? They were astonished. And in fact, mga kaigsuunan, mo na itong gikinahanglan. Kung gusto ni mong ma-amaze kag taman, align. No? Bisag lagot si pastor kay dili patugtugon kung di kumpletong debo, alignment. Bro, no? Amen. Pero it's alignment, mga kaigsuunan. Kaya nga naman, pag una ang dughan nga matarong, ang kinabuhi man ang wasan. Amen. Ang katong pangandoy ni mo, magikapoy ka gukod-gukod, ang pangandoy ang mugukod ni mo. That's the reason why the Bible clearly says, surely goodness and mercy shall follow you till the end of your days. Nung bisan asa ka mo adto si goodness o si mercy magubad-ubad nimo. Oh my goodness. Oh my goodness, my mercy. No kaya naman alain mangud magkurang ako. Naunsa naman ni hoy. Paglibog naman lang kung asa ko mamahaw kung dagan ako kwarta. No kaya na-astonish ka ba? Sila yung Jason gahapon, ano siya, nado siya kining parinti daw ni Rufa nga na daw sa asa tong abroad. Nga halos kada bulan daw mo adto Boracay, mo adto gingon ani, mo adto gingon ana. Pwede yung pao. Kaya mo kada oras mo adto na ni Bagakay, Spain. Bongpyu. Dili lang sa amin. Pero tanaw na pohon kanang Boracay palito na muna. Pero nga naman, it makes us astonished when we are aligned, mga kaibigan. Number 3, alignment, address who we really are. No, mababalik ta ba kung kinsa gyud ta when we are aligned. No, kinsa yung makaingon diri nga, sa diyang disaligned ka, wala na kakabalo kinsa ka. No, wala na kakabalo sa imong ginahimo ka na kung gusto ni mo himon, pero luya kay ka, tapos maglibog ka kung sa imong himon. Alignment address who you really are. Para kay Pedro, ano sa Lord, awal taon ka rin Lord, kayo, di ko worthy ni mo. Pero sa ni Jesus, hey, Pedro, ay kahadlok, kay sugod karon, you will catch me. No, na-address ang identity ni Peter. Na-address ang pagkakinsa si Pedro. Ingnan ni Lord si Pedro, dili lang ka mga nagatay og isda, kundi managatay pug ka og tao. Ingnan mong katapan, dili lang ka unsa gyud trabaho nimo? No, you are not just than that. You are more than that. That's the reason why, mga kaigsunan, pag ma-align ka kay Lord, kabalo na yung taon sa imong identity, hindi mong calling. Salamat sa kumingaw. Pero pag ma-disalign, ministry. Kaapoy na. No? Ampo-ampo. Yatira. Hello? But when you are aligned, it will address who you really are, mga kaigsuunan. Kung align ka sa Ginoo, mabalik ka sa imong tinuod nga identity. Kinsay gusto mabalik sa iyang tinuod nga identity? Lastly, alignment brings us into the deep of His presence. Amen. I remember Ezekiel. Sa diyang gingnan siya ni Jesus. Nga, Ezekiel, pag-measure of 1,000 cubits. Pag-measure niya 1,000 cubits, ang tubig naa sa iyang kiting. Pag-measure na po siguro, measure of another 1,000 cubits. Pag-measure niya another 1,000 cubits, ang tubig na sa iyang tuhod. Manghina na po siya ng word, measure another 1,000 cubits. Pag-measure of another 1,000 cubits, ang tubig na sa iyang hawak.
Then pag ingon, measure another 1,000 of cubits. Pag measure niya another 1,000 of cubits, ang tubig na nasiyahang liog. Pag measure niya another 1,000 of cubits, ang tubig napaw. Is little by little going into the deepest presence of God. Now, this is what alignment brings to us, mga Kristiyanan. When we are aligned, dalon gid tangad to sa kailadman sa presensya sa Ginoo. Kinsay gustuhan na. And this morning, we have to think about it, that we must be aligned. Okay? Just for a record, alignment number 1 makes us abide to Jesus. Alignment number 2, alignment will make us astonished or makes us astonished. Number 3, alignment addresses who really are. Kung kinsa gid ka. Number 4, alignment brings us into the deep of His presence. Pwede ba tayo manindog yung tanan? Right now, as we go deeper into the presence of God, ayaw sugot. No? Mga magtiayon nga nadiri karon, I want to challenge all of us. Align yourself to God and align your marriages to God. No, ang kaminyoon na align diya sa Ginoo, it will always have a right direction. Young people, if you want yung ma-astonish ka, puhon, ma-amaze na lang ka puhon, align yourself to the Lord. No, gusto nyo palalam sa kay Lord, align. I-align sa atong kinabuhi. No one could go into the deep pag dili tarong atong kasing-kasing. So right now, this morning, we'll ask the Lord, Lord, pwede ba niyo i-align akong kasing-kasing Ginoo?